Hindi pa rin ramdam ng mga ordinaryong mamamayan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Batay nga sa resulta ng survey ng Octa Research nitong Marso, lumalabas na 66% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat tutukan ng pamahalaan ang dahilan ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Sang-ayon naman dito ang ekonomistang si Dr. Michael Batu. Sabi niya bagamat may iba't ibang programa ang pamahalaan ay hindi pa rin daw nito nakikita ang pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang isa lang ibig sabihin niyan, Admara, no? Yung paglago ng ekonomiya ay hindi nararamdaman ng ordinaryo ng mga mamamayan. I really don't see it kasi nakikita natin na yung inflation natin, particularly sa rice inflation natin, has been on a 15-year high. No? So 15-year high ito, Admara. No? So kaya I'm not surprised na yan ang reaction ng ating mga kababayan na talaga nakikita natin na ramdam nila no yung pagtaas ng presyo ng bilihin, particularly sa rice. Kaya nakikita natin na controlling the increase in prices of basic goods and services, yan ang kanilang pangunahing concern. Ipinunto rin ni Bato na kahit pa sabihing lumalago ang ekonomiya pero kung patuloy naman ang pagsipa ng presyo ng bilihin, particular na ng bigas, ay nakababawas pa rin daw ito sa GDP growth ng ekonomiya. Nakakadagdag rin daw ang nararanasan nating El Nino kaya di mapigilan ang pagmahal ng mga bilihin. Pinakaapektado nga dito ang sektor ng agrikultura kaya tiyak na malaki ang epekto nito sa food security ng bansa. Baka pwede tayo mag-cloud seeding. Pwede rin po tayo na, of course, nandyan yung pag-aangkat. Ang problema rin naman sa pag-aangkat, yung mga bansang pinag-aangkatan natin, Admar, apektado rin sila ng El Nino. So which means, nabibilin din natin yung bigas na yan from overseas, Vietnam, from Thailand, for halimbawa, na mataas din yung presyo. Samantala, may mga nakikita namang solusyon ng ekonomista para maibsan ang mga problemang ito. Ang nakikita ko dito na solusyon talaga is dapat yung investment sa infrastructure, particularly sa irrigation na nandyan, at i-improve yung incomes ng ating mga kababayan. Kasi, so yun yung nakikita ko, no? Pag na-improve mo yung spending capacity ng ating mga mamamayan, at the same time, no, ma-achieve mo yung sufficiency ng pagkain through increased supply, yan yung makikita natin na magiging rason para maging affordable muli ang pagkain at ang cost of living in general sa ating bansa.